Ang simbahan ay isang mahalagang simbolo ng Kristyanismo sa ating bansa. Nakaukit dito ang kasaysayang atin ngayong lulutasin. Isang simbahan na tahanan ng pananampalataya at paniniwala na binibigyang buhay ng mga mamamayan at ng kabataan. Sabi ng karamihan, nagbago at nawala na ang pananampalataya ng mga kabataan, hindi tulad noong mga panahong nauna. Ngunit ngayon, patutunayan natin na walang nagbago sa pananampalataya at sa panahong ito, maraming kabataan ang nananatiling nakakapit, nagsisilbi at nananampalataya sa Diyos. Dahil sa pangihikayat ng aking mga kaibigan upang mapalapit sa Diyos, mas pinili kong lumipat sa isang katolikong paaralan upang mahubog ang aking pananampalataya. Bilang isang regular na estudyante sa Katolikong pampaaralan, ay mas nahubog ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng palagi ang pagdarasal at linggo-linggong pagsimba. Mas nahubog din ang aking pananampalataya dahil sa mga iba't ibang aktibidad na ginaganap na may kinalaman sa Diyos. At ang Diyos ang nagsilbing sentro ng aking buhay. Sa pamamagitan ng aking kakayahan, ay nahuhubog ang aking pananampalataya. Ako ay kasalukuyang lector at commentator ng ating simbahan kung saan ang aking boses ang aking instrumento upang magsilbi sa Diyos. Ako rin ay appointed CSC Worship Chairperson kung saan ang pagsisilbi sa Diyos ang aking gabain at pagdasal. Isa akong laking Christian at dito sa Puerto Galera Academy Incorporated, nahubog ang aking pananampalataya mula pa lang pagkabata. Isa akong miyembro ng Campus Martial Force. Ito ay isang organisasyon at ito ay may gampanin na maggusto o mag-usherette sa simbahan tuwing linggo. At nagbabalak din akong mag-youth ministry ngayong taon. Bukod dito ay nagkaroon din kami ng ilang panayam upang ilahad ang kasaysayan at mga pagbabago sa simbahan. Ano pong pangalan niyo? Emily Maunder, Edad ko. 63. So, paano po nagsimula ang simbahang Katoliko sa Puerto Galera? Ayon sa kasaysayan, may dumating na mga paring Agustino hanggang sa ang nadating na naming simbahan ay itong simbahang hindi yang bago na yan, luma pa noon na ang naging pari na ano sa amin sa Puerto Galera Academy ay si Father Erwin Chill. At kasamahang mga pari, sumunod na ay si Father Garcia, si Father Villas, si Father SJ na wala na yon, at iba pa mga kapari ang mga bago na ngayon. Ang una mga misyonero, ang ano lang namin nga ay si Father Erwin Chill, yun ang aming na yung mga misyonero. Ayon sa kasaysayan din naman ay sa Minolo. Basta ang naanohan lang namin ay si Father Erwin Thiel, German. Ay, sino po kaya ang mga pari na nag-establish ng simbahang Katolik sa Puerto Galera at paano pinalaganap ang pananampalataya? Nagtulong-tulong silang mga kapari, ano nang alam ko, itinayo ang Mangyan School, alam ko. Sa Puerto Galera, Mangyan School ang tawag doon. Bago itong mga bagong simbahan, bagong school, Puerto Galera Academy, ay isa pamumuno ni Father Chill, Father Erwin Chill. Diyan kami nag-high school din. Naipalaganap ang pananampalataya, palibhasa, ay mga paring Katoliko, nagmula sa Agustino hanggang sa Katoliko, ay lagi din kaming hinubog kami ng mga kaparian, mga katekista, at kasama pang ibang mga nagmimisyon ng mga pari. Malaki po ba ang pagbabago ng simbahang Katoliko simula noong namulat kayo sa inyong pananampalataya at hanggang ngayon? Ay malaki ang pinagbago sapagkat noon bata pa kami elementary, sa simbahan sa barangay lang kami tinuturuan ng mga pagdadasal, mga Legion of Mary, kasama ako doon hanggang nabuo ang mga katisismo. Maraming katekistang dumating, naturuan kami hanggang nung kami mag-high school, ng mga religion teacher at iba't ibang organisasyon ang samahan ng simbahan. Lumagbo po kaya ang simbahang Katoliko at
mga pananampalataya or bumaba sa ngayon? Lumago. Sa Generasyon. tingin lumago ngayon ito doon. Kami, nahubog na rin kami na maraming paghuhubog. Katunayan nga, kadahating ko lang galing simbahan. Kami ay sa tungkol sa mga gagawain. At maraming samahan. Umunlad ng umunlad. Hanggang sa yung simbahang malaki na yan, sa pangumuno ni Father Willie noon, umalis siya, yung simbahang yung luma noon, naging bago na. At pagdating sa pananalapi, ang alam ko yan ay para galing din sa mga taong taga-Puerto Galera. Siyempre, may mga pangangailangan din tayo. Hindi pwedeng iwan ang simbahan, laging kasama. Hindi pwedeng hindi iwan yan dahil doon kami nakuha ng lakas. Ang para sa akin, ang pananampalataya ay paglago ng paglapit sa Diyos. Ng paglapit mo sa Diyos. Yung paglago, pananampalataya ay makahikayat pa ng marami pang kasamahan. Dahil meron pa rin mga ilan na hindi naman ganun kaporsige na mapalago ang kanilang. Saka magandang kasama sa buhay ang pananampalataya. Hindi pwedeng wala. Kasi pag wala si Lord sa iyong buhay, hindi natutuloy ang paglago. Kailangan lagi nakakapit ka kay Lord. Ako si Joseph Ray Andalangin. Ilang taon na po kayo at saan kayo nakatira? Ako ay 18 taong gulang, nakatira sa kabilang gulod, Puerto Galera. Gaano ba kahalaga ang pananampalataya sa Diyos sa panahon ngayon? Para sa akin, ang pananampalataya sa Diyos ay sobrang halaga. Hindi lang para sa matatanda, ngunit lalong-lalo na sa mga kabataan. Dahil alam naman natin lahat ng mga kabataan ngayon ay nakararanas ng mga matitinding pagsubok sa buhay. Ang pananampalataya sa Diyos ay nakakapagbigay sa atin ng gabay, ng pag-asa, at higit sa lahat ay lakas upang masolusyonan lahat ng problema natin sa buhay. Nakatutulong pa ba ang pagsimba at pagdarasal sa Diyos sa kabila ng maraming lakad o gala sa panahon ng mga kabataan ngayon? Oo naman, masasabi natin ang paggagala kasama ang ating mga kaibigan ay nakakapagbigay sa atin ng panandali ang kasiyahan at pahinga. Ngunit, ang pagkakaroon ng regular na pananampalataya sa Diyos tulad ng pagsimba at pagdadasal ay maaaring magbigay sa atin ng direksyon at gabay sa ating buhay. Niniwala pa ba kayo sa Diyos? Oo, dahil sa kabila ng maraming pagsubok sa buhay, hindi niya ako pinapabayaan at binibigo. At patuloy rin siyang nagbibigay ng pagpapala at gabay sa aking pamilya. Sino ang nag-anyaya sa iyo at bakit mo pinili ang magsilbi sa Diyos? Bago pa man ako'y panganak, ang aking mga magulang ay isang lingkod na ng Diyos. At ang aking mga magulang din ay nagsilbing pundasyon upang mas lalo akong lumapit sa Diyos. Pinili kong maglingkod sa Diyos sapagkat alam ko ito ang makakabuti sa akin at ito ang magsisilbing liwanag sa aking paglago. Hindi lang sa aking buhay, sapagkat ganoon na rin sa aking pananampalataya. Maraming salamat po sa inyong pakikilahok sa aming panayam. Maraming salamat. Na-realize ko na nakakataba ng puso ang paglapit sa Diyos sa simbahan. Isa sa mga naging realization ko ay hindi sapat ang may alam ka lang. Dapat committed ka sa Panginoon. Napag-alaman ko na ang simbahan ay hindi lamang basta tahanan ng Panginoon. Ito ay tahanan ng sambayanan kung saan mayroon itong kasaysayan na dapat natin pahalagahan. Dito natin nahuhubog ang ating pananampalataya kung saan tayo ay nagsisilbi sa Diyos bilang instrumento ng ating pagmamahal at pananampalataya sa Kanya. Na-realize ko habang nag-interview kami ay hindi pa pala sapat ang kaalaman ko tungkol sa ating simbahan. Siguro ay kailangan ko pang mas hubugin ang aking sarili para mas mapalapit pa sa Diyos. Kailangan ko pa po pala hubugin ang sarili ko para makilala ko po silang lubos at mag-alay sa Diyos natin. Aking na-realize habang kami ay nag-i-interview ay bilang isang kabataang Katoliko, mahalaga ring balikan kung saan at paano nga ba nagsimula ang simbahang Katoliko. At dahil din dito, marami akong natutunan. Ilang beses mong natupi ang kasaysayan ng simbahan at marami mang pagbabago ang ating pinagdaanan, tayo ay mananatili sa iisang misyon. Ang manatili, magmahal,
at manampalataya para sa Diyos.